Hi guys, this is Alan. Welcome back to this channel, Gaijin World. And sa video na to, alamin natin kung kumusta naman ang ating stocks sa Philippine stock market ngayong May 1. Okay, so holiday ngayon pero check natin kung kumita ba tayo or bumagsak yung ating mga stock portfolio. Kaya simulan na natin. So yan guys, as of May 1, ang PSEI ay nasa 6,700.49 or mas mababa previously ng negative 1.02% or negative 69.15%. Ayan, according dito. And okay, so dito sa PSEI, so zoom in tayo dito. So naglagay tayo ng mga support levels dito. And so sa nakikita natin dyan, yung dati nating ginawang trend dito ay mukhang tumama naman, ano? Mukhang talagang pagdating dito sa 6,400 level, ito, gumawa tayo ng support dito. Ayan, gumawa tayo ng support dito. Yung pinaka-mababang support na kaya niyang ma-reach. So, pagdating ng 6,400 level, medyo nag-sideways siya. And sa 6,400, nag-oversold ngayon yung RSI. So, alam natin na kapag nag-oversold yan, may opportunity na ngayon yan to bounce back, babalik na siya paakyat. Okay? Aakyat na yan yung presyo. And although, nung time na nag-oversold siya, dito sa MACD, medyo malayo-layo pa yung ibinagsak niya. Okay? Malayo pa dito sa baba. Kung makikita natin dito. Ayan o. Malayo yung gap nung MACD, yung moving average convergence divergence. Pero, kailangan talaga may hinga eh. Pero, dito, ayan, itong line na to, kung mapapansin na, yan, yung line na yan, dito sa RSI, nag-reach na siya ng 50, which is magandang indication yun na from oversold, papunta siya ng 50, ibig sabihin, tumataas, gumaganda uli yung stock price niya. And, titingnan din natin, kung titingnan natin yung MACD, nagkaroon na siya ng convergence, nagsalubong na, okay, yung blue and yung red, or yung orange, ano bang kulay ito. Ibig sabihin, paganda na yung trend dito at makikita naman natin sa volume dito na green na siya. So ito yung isa sa mga titingnan ninyong yung sinabi natin na mag-wait tayo dito. Ito yung hinihintay natin. Ayan, hintayin natin tong part na to na makita natin na ito ay umangat although hindi pa talaga siya nandun sa zero level. Okay? Although green siya, may tendency pa din siya na bumaba kasi nandun pa rin siya sa negative, okay, or less than zero. So dapat nandito na itong line na to, dapat nandito na siya sa taas. Pero si RSI ay nasa 50 na siya. And kung titignan naman natin yung mga moving averages dito sa candlesticks ay na-break na niya yung 1 and 3. Okay, so yung average siguro ito ng yung 200, 100, 50, siguro to 50, 35, 21, and 40. Sa tandaan nyo guys, yung pinakamatagal na gumalaw is yung moving averages na 200 kasi siya yung pinakamatagal umangat. And yung pinakamabilis na bumaba dito sa mga lines na to, ito yung moving average na pinakamaliit, which is yung 14 days. Hindi nyo makita kasi meron tayong subscribe dito. Pero dun sa gumagamit ng Call Financial, makikita nyo yung moving average na ang ibig sabihin ng mga lines na yun is yung running days niya. Okay, running days. So, anong ibig sabihin nun? Kung nakikita natin yung mga candlesticks dito na pataas and yung mga resistance, okay, yung resistance levels or yung resistance na moving average natin ay na-break niya. So, parang 1, 2, 3. Okay, tatlo. So, dito natin mako-confirm na may possibility na magtuloy-tuloy yung pag-angat ng stocks ng PSEI, okay, yung value ng PSEI. Although, nandito pa din siya sa 6,700 level, itong level na to. Nandito siya ngayon. Yan, itong level na to. Yan, nandyan siya ngayon. Kumpara dun sa hinihintay natin na mas umangat pa siya dito. Ito hinihintay natin, di ba? Kung possible sana na ma-hit niya yung 7,000 level. Okay? So, hintayin natin yan, guys. Maghintay pa din tayo. So, ito, meron na tayong confirmation sa MACD. Meron din tayong confirmation sa RSI na pataas na siya. And yung mga moving averages, yung mga resistance dito ay na-break niya. Okay? So, meron pa siyang 50 and 14 na moving averages para ma-break. Para masabi talaga natin na tuloy-tuloy yung pagtaas nito. And tingnan din natin mismo sa gumagamit kasi ako ng investing.com.
So, ginagamit ko yung investing.com para meron din akong additional confirmation. So, ayan, sa tulong din ng investing.com, yan, hindi ko sila pinopromote, pero yun kasi ginagamit ko ngayon, ay tinitingnan ko din yung kanilang mga analysis, technical and ayan, yung technical analysis. So, punta kayo dito kung interested din kayong makita yung kanilang analysis. Click nyo itong technical analysis nila. Ayan, no? So, dito sa PSEI Composite Technical Analysis, yung kanilang monthly, since tayo ay long term, hindi naman tayo daily trader, may kita natin dito na strong buy. Diba? Strong buy. So, additional confirmation nito doon sa chinek natin kanina na galing sa analysis natin dito sa Call Financial na pataas yung trend ng PSEI. So, may tatlo tayong confirmation dito, MACD. Sa MACD, gusto ko pang maghintay na umangat siya sa negative zero level. Okay? So, dapat wait until it goes up above zero. So, itong sa MACD, hintayin natin na above zero siya. And since nasa gitna na yung RSI ito, hintayin pa rin natin. Baka hindi natin masabi kung tuloy-tuloy nga dyan. Tingnan nyo, medyo umangat tapos bumaba ulit. So, hindi pa siya stable. Then, ganun din dito sa mga candles na nakikita natin. Ito, magandang sign to. Marami na siya mga na-break na resistance dito. And konti pa at yun, hopefully, makita natin na tuloy ang pag-angat niya. Ganun din dito sa investing, meron silang sariling indicators dito. Yung technical indicators katulad ng mga RSI, MACD, strong buy siya. Then sa moving averages, buy. So yung summary niya, pag kinumbine mo silang lahat, ay strong buy. Ayan, strong buy. May RSI, stochastics, MACD, ADX, Williams, yan, yung mga indicators nila dito. So pag kinumbine nilang lahat yan, para sa kanila, strong buy siya. Ibig sabihin, may potential talaga siya na umangat pa ng umangat at baka bumalik siya sa 7,000 level. Kung ganun pala ang analysis, dapat mas confident tayo ngayon. Kaya nga natin ginagamit itong mga indicators na to para mas maging confident tayo sa galaw ng market. Kung time na ba para bumili. So, ngayon naman, papakita ko naman sa inyo yung earnings. Kung kumusta ba yung April performance ng ating stock market portfolio. Ayan, so as you can see here, hindi ganun kaganda yung naging performance ng April natin. Okay, hindi maganda. I-zoom in ko pa to. Ayan, so dito sa spreadsheet natin, yung target natin hindi natin na-meet. Okay, so kulang tayo ng 35,493 para ma-reach yung ating target. So, nag-start yung day 1 natin ng 400. Ito, sa amount na to, 484,000. And nag-end yung April 30, nag-end siya ng 478,241. Ang goal pala natin is 513. Ayan, 513,734. Pero hindi natin yan na-reach. So, kung titingnan natin yan dito sa graph, yung red line, which is yung actual amount ng portfolio natin, which is 478. Yung gray line is yung ating goal. Dapat ito ay, yung gap na to, ito yung kulang natin na 35,000 para ma-reach natin yung goal. So, ibig sabihin, hindi kasi naging maganda din performance ng PSEI. Di ba? Nakita nyo naman kanina kung gaano kababa. Ayan, tingnan natin ulit kung gaano kababa yung ibinaba ng PSEI noong April. Nung time ng April, ayan, sobrang baba, ayan, oh, sobrang baba, di ba? From April 2, na-reach niya yung 7,000, ayan, na-reach niya yung 7,000 level, bumagsak siya nung April 17, bumaba siya ng hanggang 6,400 level, 6,400 level. And ngayon pa lang siya medyo bumabawi. Ngayong end of April, as of end of April or April 30 yan, naging nasa 6,700 level na siya. So kung titingnan ko yan sa aking spreadsheet, yung March, comparing March to April, mas mababa pa yung na-earn ko nung April, which is negative 1.32%. Yan, nasa negative 1.32% yung ibinaba compared nung March. Okay, and yung goal natin for this May is 506,935 or 6% ng mas mataas. Okay, so kung titingnan natin yan dito sa ating chart or sa ayan nga, yung sa chart, yung trend line, ito yung itsura niya, no? Ito yung April, yan, ito yung April, which is 478, and March is 484. So, 'di ba? Hindi siya ganun kaganda ang naging performance ng ating portfolio, pero kung titingnan pa rin naman
natin yung trend is pataas pa din naman. So currently 6% lang yung goal natin, additional 6% which is 506,935. Again, since maganda yung confirmation na nakikita natin dito sa PSEI, konting hantay pa at pwede na tayong bumili pa ng mga stocks. Dito nakita natin sa MACD, sa RSI and sa mga moving averages na medyo binibreak niya yung mga resistance at dagdagan pa natin ng analysis ng galing sa investing.com. So lahat dito kung titingnan natin yung kanilang monthly na analysis is strong buy. Okay, strong buy from moving averages and technical indicator. Yan. So, ang susunod natin dyan, maghahanap naman tayo ng mga stocks na pwede nating mabili sa Philippine stock market since maganda na yung trend. Pataas na siya. Okay? Kumbaga, hindi tayo bibili sa presyo na tingin natin na pag binili natin yun, lalo pa siyang bababa. Although mahirap nang i-assess yun kasi lagi ako nagkakamali dun na parang sinasalo ko yung falling knife, 'di ba? So ang ginagawa ko, lagi akong nagre-remedyo nun. Lagi ko dinadagdagan yung stocks na binili ko pag nagkamali ako ng stocks, which is medyo mahirap yun kasi nga dapat marami kang pambili. So ayan guys, sana may natutunan kayo sa video na to, no? Itong update natin. Parang kinonsolidate lang natin yung mga nangyari for the past few days dito sa Call Financial stock portfolio natin sa Philippines. And kung nagustuhan nyo, abangan nyo pa yung mga susunod nating videos dyan. And thank you so much for watching. Kung nagustuhan nyo, like, share, and subscribe. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell para lagi kang updated sa aming mga susunod pang i-upload ng mga videos at sa iba pa mga topics namin related sa pamumuhay dito sa Japan. Puntahan nyo aming YouTube homepage, i-click nyo yung playlist dahil marami kaming playlist dito na makakatulong sa inyong pamumuhay dito sa Japan. Thank you so much again for watching. This is Alan and I will see you on our next video. Huwag nyo kalimutan i-check yung mga videos na lalabas ngayon dito sa... Bye!